Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Angelito, anak ng engkanto. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na siya. Kasalukuyan noong nakaharap sa may kalakiang altarang dalagang si Purisma kasama ang kanyang inang at tatang sa kanilang bahay. Taimtim silang nananalangin ng mga dasal bilang solidong deboto o katoliko at bahagi ng paparating na Semana Santa. Ito ay bahagi na ng kanilang buhay at tradisyon mula pa noong panahon ng mga Kastila. Subalit natigil ang pagdarasal na yon nang mamilipit si Purisima dahil sa sakit na nagmumula sa ibaba ng kanyang tiyan. Ilang minuto ang itinagal noon. Halos mapaluha na siya at agad na humingi ng tulong sa kanyang mga magulang na naroon. Inalalayan siya ng mga ito at sandaling iniupo sa mahabang upuan na gawa sa piraso ng mga tabla at kawayan. Kitang-kita ang paghihirap sa mukha ng dalaga lalo na nang pumatak ang namuunitong mga pawis mula sa noo pababa sa mukha at leeg. Inang, tatang, tulungan niyo ako. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Sa pagkataranta at pag-aalala, mabilis na kumuha ang kanyang inang ng isang basong tubig at ipinainom sa dalaga. Dahil doon, sandali itong nahimasmasan at nabawasan ng sakit na nararamdaman. Ngunit hindi pa lumilipas ang maraming minuto, muli itong nagsisisigaw at nang hindi na matiis ay tuluyan itong nawalan ng ulirat. Bumagsak ang katawan ni Purisima sa kinauupuan at animoy sandali itong nawalan ng buhay. Nang madala sa silid ng mga magulang, mabilis din nilang ipinatawag ang nobyo ng dalaga na si Benjamin kasama ang isang magaling na manggagamot sa kanilang baryo upang suriin ang tunay na kalagayan ng kanilang anak. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay dumating na ang mga ito. Nasaan si Purisima? Ano pong nangyari? Nang ituro ng ginang ang kinaroroonan nito, mabilis pa sa 4:00 ang paglalakad na ginawa ni Benjamin. Sobra itong nag-aalala sa pinakamamahal na nobya. Sa isip ay naglalaro ang mga alalahaning hindi niya kakayanin kapag may nangyari kay Purisima. Sumunod at sumabay na rin sa kanya ang kasamang manggagamot na si Mang Isidro. Mahal? Mahal? Panggigising ni Benjamin ngunit hindi pa rin magkamalay ang nobyang si Purisima. Ilang beses na rin niyang hinaplos ang mukha nito at bahagyang niyugyog, pero wala pa rin itong reaksyon. Ibinaling niya ang tingin sa kasamang manggagamot. Si Mang Isidro ang pinakapinagkakatiwalaang albularyo sa kanilang lugar. Madami na itong napagaling gamit ang kanyang mga orasyon at talamang gamot. Umaasa ang binata na magiging maayos ang kalagayan ng nobya sa kamay ni Mang Isidro. Pakisuri ang kanyang kalagayan, pakiusap. Bakit po siya inimatay at sumakit din daw yung tiyan niya? Sabi ni Aling Erlinda at Mang Kanor. Bago niya suriin ang kalagayan ng dalaga ay maririnig itong nagsambit ng isang orasyon. Kinuha niya ang baong langis at maingat na naglagay sa kanyang mga palad. Ipinahid niya ang basang kamay sa tiyan ng dalaga at hinilot yun ng dahan-dahan. Unti-unti ay tila nagiging malinaw na sa matanda kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Purisima. Bahagyang nagtaka ang ekspresyon ng binata nang mapansing nakangiti ang albularyo. Nakaramdam siya ng kaba habang nag-aantay ng sasabihin nito. Nagdadalang tao ang nobyo mo, Benjamin. Ho? Sigurado po kayo? Siguradong sigurado ako, Benjamin. Sa dami na ng mga nasuri kong babae, sigurado kong buntis ang nobya mong si Purisima.
Kasabay ni Benjamin, nagulat din ang mga magulang ng dalaga na kanina pa pala nakikinig sa pintuan ng silid na yon. Hindi sila makapaniwala na buntis ang anak dahil wala naman itong nabanggit sa kanila. Bukod doon, maigpit sila sa anak at bantay sarado ang mga kilos nito lalo na kapag kasama ang nobyong si Benjamin. Yun na rin kasi ang naging tradisyon sa kanila na ang mga babae ay tila sagrado o birhen hanggat hindi pa ay kinakasal sa lalaking dapat makakasama nito sa panghabang buhay. Hindi ko alam kung ano mga dapat kong sabihin. Ang pagkakaalam ko kailanman walang nangyari sa amin ni Purisima. Kaya't imposible na buntis po siya, Mang Isidro. Baka nagkakamali lang kayo. Ganyan talaga sa una, Benjamin. Habang tumatagal, matatanggap mo rin na magiging ama ka na. O sige, mauna na ako. Binabati kita, Erlinda, Kanor. Magkakaroon na kayo ng apo. O siya, aalis na ako. Hintayin nyo na lamang na magising si Purisima. Nag-iwan na rin ako ng mga halamang gamot. Ilaga nyo at ipainom sa kanya upang bubuti ang kanyang kalagayan. Sa nakikita ko magiging masela ng pagbubuntis ng anak ninyo. Nang makaalis na ang manggagamot, agad na humarap si Benjamin sa mga magulang ni Purisima. Ipinaliwanag niya ang katotohanang alam niya sa mga ito, na kailanman ay walang nangyari sa kanila ng nobya, na iningatan niya ang dalaga at gagawin lamang ang bagay na yon kapag sila ay kasal na. Nagtaka naman ng dalawang matanda dahil batid nila sa boses ng binata ang sinseridad. Ang nagiging tanong na lang sa isip nila, kung buntis si Purisima at hindi si Benjamin ang may gawa, sino ang ama? Baka naman nagkamali lang talaga si Mang Isidro. Kung sakaling nagkamali siya, sana hindi niya ito ipagkalat sa ating mga kababaryo. Tsak na makakaladkad sa kahihiyan ng anak namin. Natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig ang mahinang pag-ungol ng dalaga. Nagkakamalay na ito. Nang makita nito si Benjamin ay napangiti ang dalaga. Inalalayan nito ng binata sa pagbangon at nang makita nilang maayos na ang kalagayan nito, ay sinabi nila ang naging hatol ng albularyo tungkol sa kanyang kalagayan. Panay naman ang iling ng dalaga at itinatanggi ang bagay na yon sa harap ng magulang at sa kanyang nobyo. Imposible. Paano nangyari yon? Wala pa naman namamagitan sa atin, hindi ba, mahal? Hindi ako buntis. Hindi. Alam ko, mahal. Saka may tiwala kong, alam mo na hindi ka makikipagkita sa ibang lalaki dahil madalas nasa bahay ka lang ninyo at kapag lalabas tayo kasama pa natin ang inang at tatang mo. Baka nagkamali lang talaga si Mang Isidro. Baka ngayon lang siya nagkamali. Hindi to magandang pagkakamali. Ba't hindi niya sinigurado? Hindi pa niya naisip na baka dahil sa pagkakamali niyang ito masira naman ang buhay ko. Uminahon ka, mahal. Naniniwala ko sa iyo. Alam kong tapat ka sa akin. Alam kong hindi ka buntis. Lumipas ang mga araw. Naging maayos na ang pakiramdam ni Purisima. Ngunit isang bagay ang lalong nagbibigay ng pag-aalangan at pagtataka kay Benjamin. Kapag dinadalaw niya ito sa kanilang tahanan, magmula kasi nang huli nilang nakausap ang albularyo ay hindi na nga lumalabas ng bahay si Purisima. Nagkukulong na lamang ito sa loob ng kanilang bahay. Madalas kapag napupunta siya roon para bumisita ay humihingi ito ng kung ano-anong maasim na pagkain tulad ng mangga. Minsan naman ay maalat na pagkain gaya ng tuyo at bagoong. Labis siyang nagtaka sa kakaibang ikinikilos ng kasintahan. Subalit kahit ganoon ay mas pinili niyang itago na lamang niya yon sa sarili at patuloy na nagdarasal na sana ay hindi totoo na naglilihi nga ang dalaga. Kung sakasakali iisipin niyang nagtaksilang nobya sa kanya,
at nasayang ang mga araw at pangako nila sa isa't isa. Hindi pa man napapatunayan ay nasasaktan na siya. Pagsapit ng sumunod na mga araw, ipinagdiriwang sa simbahan ang Miyerkules ng Abo. Nagkatipo ng maraming tao sa simbahan bilang pakikisa sa gawain sa parokya na kung saan ay nilalagyan o pinapahiran ng krus gamit ang abo sa noo bilang tanda ng pagsisisi. Isa sa nakidalo ay si Purisima. Pagdating niya sa altar ay pumikit siya at umusal ng maikling panalangin. Pagdating niya sa altar ay pumikit siya at umusal ng maikling panalangin bago tanggapin ang pagpapahid. Panginoon, alam po ninyong hindi ako nagkasala. Alam po ninyong wala akong ginawang masama. Kung totoo man ang haka-haka, dalhin mo ako sa kalagayang mabuti at bigyan mo ng kaliwanagan ng mga taong manghuhusga sa aking kalagayan. Alam po ninyo ang totoo. At sana sa huli, yun ang manaig. Mula sa likuran at bilang kasunuran sa pila, narinig ni Benjamin ang lahat ng mga tinuran ng kanyang nobya. Gaya ng dati, alam niyang totoo ang mga sinabi nito at kailanman ay hindi ito nagtaksil sa kanya. Malakas ang pananalig niya sa nobya. Ang tanong na nga lang, paano yun nangyari? Pinipilit niyang maalala ang mga bagay na pinagdaanan nila. Pinilit niyang mabalikan ang mga sandali o lugar na huli nilang pinuntahan. Nang matapos si Purisima, sunod siyang pinahiran ng krus sa noo. Kasabay noon ang panalangin niya sa Panginoon. Panginoon, naniniwala po ko sa mahal kong si Purisima. Ano po bang klaseng pagsubok ito? Bakit tila nangyayari sa kanya ang pinagdaanan ng inyong ina na si Maria? Kapag nangyari pong ikinababahala ko, mahuhusgahan ba kami? Panginoon, tulungan mo ko sa mga susunod kong hakbang. Kayo po ang nakakaalam kung diretsyong daan ba ang tinatahak namin o gubat na. Teka, gubat? Tama. Naalala ko na. Mabilis niyang niyakag ang nobya palabas ng simbahan. Dinala niya ang dalaga sa lugar kung saan kakaunti ang tao at malaya silang makakapag-usap. Medyo nagtaka si Purisima sa ikinikilos na iyon ni Benjamin. Pero nagpaubaya siya at hinintay ang paliwanag ng lalaki. May problema ba? Hindi ko alam kung problema ito o hindi pero kailangan na kasi nating pag-usapan yung nangyari sa iyo nung nakaraang linggo. Ilang araw na rin kasi talaga akong di nakakatulog sa kakaisip. Ito yung tamang pagkakataon para pag-usapan natin to. O sige, makikinig ako at asahan mong hindi ako magsisinungaling sa iyo. Alam kong iisa lang ang kabang nararamdaman natin at iniisip. Purisima, alam ko at alam mong buntis ka talaga. Sa hindi inaasahan, biglang napaluha ang dalaga. Baka sa boses nito ang paghihirap na kinikimkim. Ngunit sa kabilang banda, sa wakas ay mapag-uusapan na rin nila ang bagay na hindi nila alam kung paano nangyari. Kung bakit siya mabubuntis kung wala naman siyang nakakatalik. Mahal, alam mong ikaw lang ang gusto ko. Kailanman, hindi ako nagtaksil sa iyo. Hindi ako tumingin sa iba dahil mahal na mahal kita. At kung bubuo ako ng pamilya, ikaw yung gusto kong kasama. Ikaw ang magiging ama ng mga anak ko. Wala nang iba. Alam ko, mahal. May tiwala ako sa iyo katulad ng paulit-ulit kong sinasabi. Kaya kita dinala rito para makumpirma natin ang totoo. Itong mga sasabihin ko, mukhang napaka-imposible pero wala namang mawawala kung iimbestigahan natin. Ang alin, mahal? Ano bang iniisip mo? Naalala mo pa ba nung nagpunta tayo sa bukid ng mga magulang mo?
2 o 3 linggo na yata yung nakakaraan. Kasama natin sila noon pero nagpaalam tayong mangunguha lang ng atis sa masukal na gubat. May isang bagay akong hindi sinabi sa iyo dahil hanggang ngayon ipinagtataka ko pa rin. Ang naaalala ko lang noon, nanguha tayo ng atis at nakatulog ako dun sa mismong mga ugat ng puno. Hindi ko nga namalayan pero sabi mo, dala ng antok ay nakaidlip ako. Yun ang mga naalala ko. Ano ba ang bagay na hindi mo sinasabi sa akin? Wala akong maalalang iba Hindi ka totoong basta lang nakatulog sa tabi ng puno, mahal. Noong papunta tayo sa masukal na gubat at hinahanap ang puno ng atis, bigla kang nawala. Masaya ako nagkukwento nun pero napatigil ako dahil biglang nanahimik yung paligid. Tapos paglingon ko, wala ka na sa tabi ko. Akala ko nga nung una binibiro mo lang ako Natawa pa nga ako dahil habang hinahanap kita, natagpuan kitang malapit sa puno ng atis. Mahimbing na ang tulog mo pero may mga napansin akong nag-iba. Bukod sa gumulo ang mga buhok mo, naalala mo ba yung sinabi kong may mga pula sa leeg mo? Oo. Pero sabi mo, baka kagat lang ng mga langgam yun, di ba? Sinabi ko lang yon dahil nagtataka at natatakot ako. Ayokong aminin sa sarili ko na baka nasalasyan ako ng isang engkanto. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ano? Posible ba talagang mangyari ang bagay na yan sa akin? Hindi natin malalaman ang katotohanan kung hindi natin titingnan ang lahat ng mga pwedeng mangyari. Nang sumeryoso ang mukha ni Benjamin ay bahagyang nanahimik at natulala ang kasamang dalaga. Unti-unting dumaloy ang luha sa magkabila niyang pisngi nang tuluyang pumasok sa isip ang ibig ipakahulugan ng nobyo. Naintindihan na niya ito. Kinapa niya ang kanyang tiyan at marahan yung hinaplos. Napaisip siyang baka nga dadanasin din niya ang matagal na haka-hakang kumakalat na kwento sa kanilang baryo tungkol sa mga nabubuntis na mga nilalang na di-tao. Napatitig siya sa kanyang pinakamamahal na kasintahan. Anong gagawin ko? Hindi to pwede malaman nila, Inang, at ng mga kababaryo natin. Lalo lang nila tayong huhusgahan. Lalo lang nilang iisipin na naghahanap lang ako ng dahilan, na nagpagamit ako sa iba, na nagtaksil ako sa iyo. May gumamit na kasi ng ganitong istilin noon kaya hindi ako sigurado kung maniniwala sila. Mahirap paniwalaan ang nangyaring ito sa akin. Baka itakwil ako ng mga magulang ko. Anong gagawin ko? Isa lang ang pwede nating gawin habang hindi pa huli ang lahat. Ipapalaglag natin ang mabubong sanggol sa sinapupunan mo. Pero ikaw ang tatanungin ko kung ayos lang sa iyo. Ipinagbabawal ito sa relihiyon natin at itinuturing na malaking kasalanan pero sigurado naman mapapatawad niya tayo kasi ito ang pinakamainam na solusyon sa problema natin. Oo, tama ka. Dahil kung demonyo lang din naman ang mabubuo sa tiyan ko at ipapanganak, siguro naman ay maiintindihan ako ng Panginoon kung bakit ko yung gagawin. Kung ganun magtungo tayo kay Mang Isidro. Ngayon na. Pagdating sa tahanan ng matandang albularyo, ay agad nilang sinabi dito ang kanilang napag-usapan. Isinalaysay nila ang lahat ng mga nangyari sa gubat at ang hinala nila na isang ang engkanto ang nakabuntis kay Purisima. Sa pagtataka ng dalawa ay tila hindi man lang nila nakitaan ng pagkagulat ang matanda. Bagkus ay kumunot lamang ang noo nito at bahagyang umiling. Kung ganon naulit pa lang muli ang bagay na nangyari. 20 taon na ang nakakaraan. Ho? Ano pong naulit? Ibig niyong sabihin hindi na bago sa inyo ang ganitong kaso ng pagbubuntis. Sabihin niyo po sa amin kung sino pa po ang kilala niyong nabiktima ng engkanto. Ang anak ko, si Melissa. Hindi pa ganon kalawak ang kaalaman ko sa panggagamot kaya
Hindi ko na ipaglaban ang anak ko sa engkantong bumiktima sa kanya noon. Ginawa ko ang lahat noon upang alisin ang batang alam kong bahagi ng dilim, pero habang pinipilit ko, lalo lang nasasaktan ang anak ko. Tinanong ko siya kung itutuloy ko pa ba at umoo siya. Kaya naman pinilit ko pa rin. Subalit, nang maalis ko ang bata sa kanyang sinapupunan, ay doon siya binawian ng buhay. Kaya naman, Purisima, hindi sa tinatakot kita pero baka maulit ang masakit na kasaysayan ko sa iyo. Itutuloy mo pa ba kung sakasakali? Handa ka bang mamatay? Nagkatinginan ng dalawa. Nagkaroon ng pag-aalangan at kaba sa isip nila. Kung napagdaanan na ito ni Mang Isidro, hindi na malabong mangyari din yon kay Purisima. Sandali silang nag-usap dahil buhay ng dalaga ang nakataya rito. Mahal, hindi ko hayaang may mangyaring masama sa iyo. Alam kong masakit para sa atin ito pero ayaw ko namang mawala ka ng dahil lang sa batang yan. Kapag hindi ko ito pinalaglag, anong mangyayari sa hinaharap? Anong mangyayari sa atin? Sa mga buhay natin? Sa pamilya ko? Benjamin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nalilito na ako. Sa nakitang kalituhan sa mukha ng nobya, ay nakaramdam na rin ang pagkalito ang binata. Hindi na rin ito mapagana ang kanyang isipan sa kung ano nga ba ang mas makabubuti para sa kanila. Kailangan niyang mamili. Niyakap niya ng maigpit ang babae at marang hinaplos ang buhok nito. Ipinaramdam niya sa dalaga na ang kanyang simpatya ay nasa kay Purisima. Kaya isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi ka nag-iisa, mahal ko. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Pakakasalan kita at ipagsisigawan natin sa lahat na anak ko ang nasa sinapupunan mo. Kung totoo man na yan ay galing sa masama, palalakihin natin siyang mabuti at puno ng pagmamahal. Totoo ba? Tatanggapin mo ko at paninindigan? Oo, mahal ko. Ituturing kitang Maria ng buhay ko. At lalagpasan natin ang lahat ng mga panghusga at pagsubok na darating. Magagawa natin yun. Kailangan lang natin manalig sa isa't isa at sa Panginoong Diyos. Gagawin mo talaga yun? Huwag mong pagtakhan ang tunay na pagmamahal, Purisima. Dahil pagmahal mo ang isang tao, harangan ka man ng sibat, walang makakaawat. Lumipas ang mga buwan. Palaki na rin ang palaki ang tiyan ni Purisima na dahilan upang mapansin niyo ng mga kabaryo nila. Dahil doon, nagpasya si Benjamin na pakasalan ng nobya at tuluyan ng ituring na kanyang asawa. Nagsama sila sa isang bahay na matatagpuan hindi rin kalayuan sa tinirhan ng mga magulang ni Purisima. Suwestyon yon upang kung sakaling mangailangan sila ng tulong ay may malapit na matatakbuhan. Nanatili ring lihim ang tungkol sa batang nasa sinapupunan niya. Ang tanging nakakaalam lamang nito ay ang mga magulang ng babae, si Mang Isidro at silang mag-asawa. Marami na silang naririnig na haka-haka pero nagpapasalamat sila dahil sa ngayon wala silang narinig tungkol sa salitang engkanto. Ang kadalasang mga chismis, biktima raw si Purisima ng ibang lalaki. Naghahasa kaya pinakasalan o nabuntis ni Benjamin nung hindi pa sila tuluyang mag-asawa. Meron din namang kampi sa mag-asawa at sinasabing sila naman talaga ang mga magulang ng bata. Hindi na nga lang makapaghintay na gawin yon bago sila ikasal. Ngunit ang lahat ng mga umiikot na haka-hakang yon ay hinayaan lang nilang mag-asawa. Kailanman ay hindi sila nagbigay ng sagot sa mga tanong na walang alam kundi ang makialam sa buhay ng iba. Sabi nga nila, lilipas din ang apoy. Makakaraos din sila.
at makakalimutan din ng mga taong mapanghusga ang kwento nila. Samantala, habang nakaupo sa harap ng kanilang munting bahay, hindi maiwasan ni Purisima ang mag-isip tungkol sa magiging kinabukasan ng anak nila. Sa tingin mo, ano kaya magiging itsura niya? Kamukha ko kaya siya? O kamukha siya ng... Mahal, ano man ang naging itsura niya, tatanggapin natin siya. Pangit, maganda, tao o engkanto. Papalaki natin siyang katulad natin. Malay mo, sa kasaysayan kaya palang maging tao ng engkanto. Pero, seryoso ako, mahal. Ituturing natin siyang atin talaga. Oh, bakit natahimik ka? May bumabagabag ba sa'yo? May tanong kasi ako na gusto kong masagot, mahal. O ano naman yon? Ano kaya ang itsura ng engkanto? Maraming kwentong tungkol sa kanila pero ni isa ay wala pang nakakapagpatunay kung ano ang itsura nila. Saan sila nakatira? O kung ano ang buhay nila? Sabi ng lolo ko sa tuhod, hindi naman likas na masama ang mga engkanto. Maraming uri ng engkanto pero hindi lahat mapanakit. Kumbaga, kung sa atin, kapag nasaktan tayo, saka tayo gumaganti. Ganon din sila. Pero bakit ako nabiktima? Nagtatabi-tabi po naman tayo, di ba? Gumagalang ako sa kalikasan at malakas ang paniniwala sa lumikha. Pero bakit ako nabiktima? Hindi natin alam ang totoo o dahilan. Pero mahal, alam kong mabuti kang tao. Huwag mong isipin ang mga dahilan kung bakit mo sinapit ang bagay na yan. Siguro, kasi talagang maganda lang ang mahal ko. Kaya kahit hindi tao nagkakagusto sa'yo. Pabiro man yung binanggit ni Benjamin pero may katotohanan ito. Minsan kasi ay nakakausap niya si Mang Isidro at ito ang isa sa mga dahilan na naiisip nila kung bakit nagustuhan at nabiktima ng engkanto si Purisima. Kung sakasakaling totoo man, si Purisima kasi ang dalaga noong kahit sino ay mapapalingon kapag siya'y paparating. Kinagigiliwan siya ng madami. May maamong muka, malaporsilanang kutis, mahinhing boses at mapupungay na mga mata. Halos lahat na yata ng katangian pang dalaga ay nasa kanya. Bukod roon, napakarelihiyoso pang tao at talaga namang may takot sa Diyos. Bukod pa roon ay masipag ito, mabait at masunuring anak sa kanyang mga magulang. Biglang natigil ang pag-uusap ng mag-asawa nang may malakas na ingay silang narinig sa loob ng kanilang bahay. Dali-daling tumayo si Benjamin at sinuri kung ano ang pinagmulan ng tunog. Pagpasok ng silid, nakita niya ang isang supot na gawa sa tela. Nakapatong yun sa kanilang kama. Nilapitan niya yun at marahang dinampot. Nang buksan niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang bumalik sa kinalalagyan ni Purisima at ipinakita ang laman ng telang lalagyan. Teka, ano yan? Saan galing yan? Sa kwarto, sa ibabaw ng kama. Mukhang sinadyang iwan ng nilalang na pinag-uusapan natin. Pero bakit? Bakit niya ako bibigyan ng ganyang bagay? Sigurado ka ba? Baka tulad ng isang tunay na ama, magbibigay siya ng suporta sa anak niyang nabuo at isisilang balang araw. Mahal, baka nga engkanto ang ama ng batang yan. Nang makuha ng babae ang lagayan, agad niyang inilabas sa mga laman nito. Sinuri kung ito ay tunay o peke. Base sa kanilang obserbasyon, tunay ngang ginto ang laman nun. Nung una ay nag-aalinlangan sila na baka ito ay isang patibong lamang o isang uri ng biro sa kanila. Pero nung mga sumunod na araw,
Sunod-sunod na may nakikita silang ganoon sa kahit na alinmang bahagi ng kanilang bahay. Dumarating ito sa mga oras na di nila alam. Bukod sa ginto, may mga prutas na ang iba ay hindi tumutubo sa kanilang probinsya ang makikitang nasa lamesa nila. May mga gulay din at iba't ibang lamang ugat gaya ng kamote, patatas at iba pa. Dahil sa nangyayaring yon, ay nakaramdam ng tuwa ang dalawa dahil kahit papaano ay tila nakikita nilang magiging maayos na ang kanilang pamumuhay. Mababawasan ng kanilang gastusin sa pagkain at gaganda na ang kanilang pamumuhay. At pagkalipas nga ng ilang linggo, ay napansin ng mga tao ang nangyayari sa kanila. Umingay ulit ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanila. Marami ang nagtataka kung bakit tila umaasenso ang mag-asawa gayong pagsasaka lamang ang hanap buhay ni Benjamin. Pati sa simbahan ay tila itinatakwil na rin sila. Halos magparinig ang pari ng tungkol sa mga masasamang elemento at lamang lupa na ayon sa Biblia, uri ng demonyo at bahagi ng impyerno. Dahil sa sunod-sunod na panghusga, nagpasya ang mag-asawa na lumuwas sa malasyudad na bahagi ng kanilang probinsya. Doon, ipinagpatuloy ni Purisima ang pagbubuntis. Simula noong lumipat din sila, ay natigil na rin ang pagbibigay sa kanila ng mga biyaya. Tila naputol ang ugnayan niya sa ama ng batang daladala niya. Tila ang mabigat na daladala sa dibdib niya ay pansamantalang nabawasan. Dito, kahit papaano wala na tayong maririnig na masasamang salita. Huwag ka na mag-alala, mahal. Sigurado akong lalaki na maayos dito ang anak natin. Saka, wala nang manghuhusga sa atin. Mahal, bakit ganon? Oh, bakit mahal ko? Anong problema? Bakit ka na naman umiiyak? Masama ba akong tao? Yung totoo. Teka. Bakit mo naman sinasabi yan, mahal? Kasi paulit-ulit kong tinatanong kung ano ba nagawa kong kasalanan, kung bakit at paano ako napasok sa ganitong sitwasyon. Ginagawa ko naman ang nakakabuti para sa lahat. Sumasampalataya naman ako, nananalangin, pero bakit ko naranasan to? Pinarurusahan ba ako? Ano? Bakit mo naman iisipin yan, mahal? Siyempre, wala kang kasalanan. Pero nahihirapan na ako, mahal. Hindi ko alam kung kaya ko pa ito. Alam ko, mahirap ang pinagdaraanan mo. Pero, kailangan mong iwan ang mga magulang mo, ang lugar natin, at maging ang relihiyon mo. Pero, tandaan mo, mahal, hindi ka nag-iisa. Lagi mo akong kasama kahit saan ka magpunta o anumang pagsubok ang madaanan mo. Mahal, lagi kitang sasamahan, tatandaan mo yan. Alam mo, mabuti na nga lang at nandyan ka talaga. Hindi mo ako iniwan. Dahil pag nagkataon, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag wala ka. Nagsimula nga ng panibagong buhay ang mag-asawang sina Purisima at Benjamin. Gamit ang mga natitirang ginto na bigay sa kanila, bumili sila ng maliit na lote at nagpatayo ng munting bahay na sapat lamang para sa kanila at sa magiging anak nila. Ilang buwan na rin silang walang balita sa kani-kanilang mga pamilya at kabaryo. Pagsapit ng buwan ng Enero, ipinanganak na ni Purisima ang sanggol na nabuo sa kanyang sinapupunan. Sa kaba at pangamba nga ay kumuha na lang sila ng isang kumadrona at sa tahanan na mismo nila nanganak si Purisima. Nang marinig ang iyak ng sanggol, labis ng ngiti ang nabuo sa kanilang mga labi. Hindi iba o kakaiba ang kanilang anak, kundi normal na tao. Habang nasa bisig ng ina,
hindi maiwasan na mapatanong si Benjamin kung ano ang gusto ng asawa na ipangalan dito. Angelito, mahal. Para siyang anghel na biglang dumating sa buhay natin. Ituturing ko siyang biyaya kaya Angelito ang gusto kong ipangalan sa kanya. Napakagandang pangalan, mahal. Angelito, anak, kumusta ka? Ako to, si Papa Benjamin mo. Binuhat yun ng lalaki at marahang niyakap. Napatingin siya sa itaas at nagpasalamat na tinupad ang kanilang dasal na maging normal na bata ang magiging anak ng asawang si Purisima. Nang matapos, nilisan ng komadrona si Purisima at agad na itong nagpaalam nang mapansing dumidilim ang kalangitan. Saktong pagkaalis nito ay bumuho sa isang napakalakas na ulan. Sinabayan niyo ng matatalim na kidlat at malalakas na kulog. Parang galit na galit ang langit. Marahang inilapag ni Benjamin ang sanggol sa bisig ng ina. Agad niyang isinara mga pinto at bintana bilang proteksyon sa pagpasok ng tubig ulan sa loob ng kanilang tahanan. Habang panay ang antanda ng krus ang ina, ang sanggol namang si Angelito ay payapang nakapikit lang at tahimik na natutulog. Tila ba helid dito ang ingay na mula sa kulog at kidlat sa labas. Lumipas ang mga araw at buwan. Lumalaking malusog ang sanggol. Normal at maayos ang pangangatawan nito. Mukha, balat at tindig. Ngunit nang matuto na itong maglakad at makakita ay napansin nilang wala itong gutli o hiwa sa itaas ng kanyang labi. Alam nilang hindi normal ang ganoon sa isang tao. May mga pagkakataon pa na palaging nawawala ito at nahahanap sa harap ng isang malaking puno na parabang may kinakausap na hindi nakikita ng kanilang mga mata. Kinukuha na lamang ito ni Purisima at dinadala sa kanilang kwarto. Pero minsan, kusa itong nagbubukas ng bintana upang tumanaw lang sa labas ng kanilang bahay at nakikipag-usap sa kawalan. At nang matuto ng magsalita ang anak nila, ay minsang di maiwasan ni Purisima na tanungin ang bata kung sino ang madalas nitong tinatanaw sa bintana at pinupuntahan sa may puno. Wala itong naging bukang bibig kundi tatay. Ibig sabihin, hindi ako yon dahil papa ang tawag niya sa akin at hindi tatay. Sa palagay mo ba narito na siya? Siguro. Hindi naman magsisinungaling ang bata eh. Anong gagawin natin? Paano siya nakasunod dito? Hindi ko alam. Wala akong ideya. Basta ang alam ko, ang kutob ko nasundan niya tayo dito. Kung paano, hindi ko nga alam. Dahil sa mga narinig sa anak, ay hindi naiwasan ng dalawa na magtaka at mag-alala. Akala kasi nila ay nakalayo na sila sa tunay na pinagmulan nito. Mukhang nasundan pala sila at sinubaybayan lang sa mga nakalipas na taon. Paano kung dumating ang panahon na magtanong sa atin ang bata? Anong sasabihin ko? Hindi natin sasabihin sa kanya ang totoo. May isang bagay akong iniisip para mailayo natin siya sa tatay niya. Isang bagay para maitaboy natin ang engkanto. Paano? Basta, may naisip ako. Alam kong matutulungan niya tayo sa pagkakataong ito. Sino? Kinabukasan ay maagang umuwi sa baryo si Benjamin. At pagbalik niya bago maghapunan ay kasama na nito si Mang Isidro. Kasama rin nito ang mga magulang ni Purisima na si Aling Erlinda at Mang Kanor. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ng dalawang matanda dahil sa mga lumipas na taon, sa wakas ay muli nilang nasilayan ng anak, lalong-lalo na ang apong si Angelito. Matapos makapag-usap at makapagkwentuhan, inilahad na ni Benjamin ang tunay na dahilan kung bakit narito ang manggagamot. Nasundan kasi kami rito ng totoong ama ni Angelito. Ng engkanto? Opo.
Napansin na namin yon dahil habang lumalaki siya, madalas siyang nakatingin sa labas ng bahay at bintana. May kalaro siyang hindi namin nakikita. At minsan niya nang tinawag na tatay. Diyos ko, totoo ngang nasundan kayo. Kung ganun kung sakasakali baka kunin din ng engkantong ito ang anak ninyo. Kahit nasa mortal siyang katawan, ang pagkatao niya naman ay totoong para sa ibang mundo. Tulungan niyo kami, Mang Isidro. Nakikiusap po ako. Ayaw kong makuha sa akin ang anak ko. Oo, nung una ay halos ayawan ko siya pero habang tumatagal, tanggap ko ng anak ko rin siya. Mahal na mahal ko si Angelito. Sige, susubukan ko, iha. At talagang ayaw kayong lubayan ng engkantong yan, Wag lang talagang magpapakita sa akin yan. Ay, nako. Ay, wag ho kayong magsalita ng bagay na ganyan. Mainit ho ang dila ng tao. Kayo rin, baka magpakita yan sa inyo. Ay, nako. Wala tayong magagawa kung yun ang naisin niya. Kasi tao lang naman tayo. Siyempre, pag kinanti, gaganti tayo. May kasalanan sa akin saka sa anak ko. Sa bagay, may punto ka naman. At siya nga pala, iha. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan kayo. Maraming salamat po. Saan niyo ba madalas makita itong anak ninyo? Sa sinasabi niyong palaging tumatanaw at sinasabing tila may kalaro? Doon po sa punong yun, Itinuro nga ni Benjamin ang malaking punong yon. Dahil doon ay nagsimula na si Mang Isidro sa kanyang pagkilos laban sa engkanto. Naglagay ang manggagamot ng mga palayok na may usok mula sa malalakas na pangontra at mga halamang dahon na tugat. Nagbigkas din ito ng mga dasal na nasa wikang Latin. At kasabay nun ang paghawak sa puno upang palayasin ang engkanto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napasigaw ang dalawang matanda ng manginigang katawan ni Angelito na kanina pa pala nanunood sa nakabukas na bintana. Mabilis itong tinungo ni Benjamin at binuhat upang pakalmahin ang anak-anakan. Subalit patuloy yon sa panginginig at napansin nilang tila kinukuha nito ng hininga at buhay. Napatingin sila kay Mang Isidro na patuloy na itinataboy ang engkanto sa puno ng akasya. Ilang sandali nang hindi matiis ni Benjamin, napasigaw ito sa kinatatayuan ni Mang Isidro. Tama na po! Itigil niyo na po yan! Ngunit, malapit ko nang mapalis ang engkantong narito. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon at sinabi ko nang itigil niyo na yan Pero, ano ang dahilan? Itinigil ni Mang Isidro ang kanyang ginagawa. Labis itong nanghinayang dahil kaunti na lang ay mapapalayas na niya ang engkanto. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa sa desisyon ng mag-asawa. Nang tumigil ang matandang albularyo, ay siya naman pagtigil ang panginginig ng batang si Angelito. Tama ang kutob nila. Naapektuhan ng anak nila sa ginagawang pagpapalayas sa engkanto. Napatingin ng lalaki sa asawang si Purisima na tuloy sa pagdaloy ang luha. Ano nang gagawin natin? Kapag itinaboy natin ang tunay niyang ama, mawawala rin siya sa atin. Wala tayong magagawa. Kailangan niya na lang na lumaki ng normal at naayon sa ikaliligtas niya. Susubaybayan at babantayan na lang natin siya maigi. Kung ganun hahayaan na lang ba natin na andyan ang ama niya? Paano kung... Hindi na nito naituloy ang sasabihin. Pinigilan siya ng asawa. Huwag kang mag-isip ng mga negatibong bagay, mahal. Tandaan mo, mainit ang ating bibig. Baka magkatotoo. Hindi. Ayoko na. Kung mangyayari ulit yon, isinusumpa ko mamamatay ako. Nakikiusap ako, mahal. Tigilan mo na ang pag-iisip niyan.
magiging maayos din ang lahat. Sa loob ng maraming taon ng pag-aalaga at pagmamahal sa kanilang anak, ay pinilit talaga ng mag-asawa na mapalaki ng maayos ang bata. Nabuhay ito sa mga aral at turo ng simbahan. Nang nag-aaral na ang bata ay ginawa ng dalawa ang lahat para maibigay sa bata ang lahat ng pangangailangan nito. Sinubaybayan at ginabayan din nila ito sa abot ng kanilang makakaya. Si Purisima ang naghahatid dito sa paaralan at kapag uwian, si Benjamin ang kasabay nito dahil pauwi na rin yon galing trabaho. Ganoon ang naging takbo ng kanilang buhay. Naging normal naman ang lahat. Naging maayos at walang kakaibang nangyayari. Nagpatuloy sa pag-aaral ang bata at kapag nakakauwi galing paaralan, dumidiretso ito sa puno ng akasya at kinakausap pa rin ng isang nilalang na hindi nakikita ni numan bukod kay Angelito. Para hindi isipin ng iba na may sira sa utak ng anak nila, ginawa ni Benjamin ng maliit na bahay kubo ang harapan ng puno ng akasya. Simula noon, lalo na kapag walang pasok, ay doon natambay ang anak ng mag-asawa. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimulang tuksohin ng batang si Angelito ng mga kaedad nito at maging ng mga kaklase dahil nga sa wala itong gutli o lubog sa itaas ng labi. Madalas itong asarin na bingot at pinaoperahan lang ng kanyang mga magulang. Lumaking matatag ang bata at hindi naapektuhan. Subalit habang tumatagal, sinasaktan na rin ito at itinutulak ng iba kapag nakikita. Hindi minsan na binato ito at nagkasugat siya dahil sa mga ito. Palagi siyang umuuwing umiiyak, hindi lamang sa sakit na nararamdaman sa pisikal kundi maging sa emosyonal na aspeto. At minsang umuwi siya ay nakita ng ina na may natuyong dugo sa damit ng kanyang anak. Anong nangyari, anak? Bakit may mga sugat ka't dumi? Wala po, Mama. Naglalaro lang po kami ng mga kaklase ko. Nadapa po ko kaya nagkasugat at nadumihan yung damit ko. Pasensya na po Mahirapan po kayong maglaba. Ay nako, walang problema ron, anak. Sa susunod, mag-iingat ka, ha? O halika na, gamitin natin yung mga sugat mo. Ginamot yun ni Purisima at nang matapos, maagang natulog ang bata. Pagdating ni Benjamin galing trabaho, nag-aalala ito dahil maaga raw na umuwi ang anak na si Angelito. Nang malaman ang nangyari, agad niya itong tinungo sa silid at sinuri ang sinabing mga natamong sugat nito. Subalit nang puntahan niyo ng lalaki ay nagulat sila nang wala nang makitang anumang pinsala sa katawan niya. Maski peklat ay wala. Hindi ako pwede magkamali. Marami siyang sugat kanina eh. Eto, tingnan mo, may dugo pa ang damit niya. Nakumpirma nga yun ni Benjamin at dahil doon, nadagdagan ng kanilang pag-aalala at pangamba. Isa lang ang nasa isip nila. Totoong hindi na normal ang anak nila. Ayokong dumating ang araw na matuklasan ng mga taga rito ang tungkol sa anak natin, Benjamin. Baka kung ano ang gawin nila sa kanya. O sige, bukas iuwi muna natin siya sa baryo. Ano? Bakit doon? Paano kung kunin siya sa atin? Hindi ko hahayaan yon. Sa bagay, gusto ko na rin ding makausap at makita ang engkanto na yon. Oh, bakit mo siya gusto makita? Gusto kong tanungin kung bakit niya ako pinagsamantalahan. Pagdating nila sa baryo ay hindi nila inaasahan na kumalat na ang tungkol sa totoong katauhan ng kanilang anak. Alam na nilang hindi si Benjamin ang ama ng batang si Angelito at ito ay totoong anak ng engkanto. Bagamat natatakot sila sa maaaring mangyari sa kanila dahil sa panghusga ng tao ay binaliwala na lamang nila yon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang tahanan ng dalawang matanda. Ang unang araw nila ay normal at natapos ng masaya kasama ang isa't isa. Ngunit kinabukasan
ay nagulantangang marami dahil marami sa kanilang mga kababaryo ang tinubuan ng sakit sa balat. Dahil sa kakatuwang pangyayari na yon, isa lang ang kanilang sinisisi. Walang iba kundi ang anak ng engkanto. Ang mga nagkakasakit ay nangihina. Lumaki ang tiyan nila at madaling magnaknak ang kanilang mga sugat sa katawan. Agad nilang napansin na ang nagkakaroon ng mga ganoong sakit ay ang mga bumati kina Angelito pagdating nila. Malakas ang naging paniniwala nila na may kinalaman ng bata sa kanilang pagkakasakit. Isa raw sumpa ang batang si Angelito. Anak, wag ka munang lalabas ng bahay ha. Doon ka muna sa kwarto. Mag-uusap lang kami ni na mama mo. Agad namang tumalima ang bata. Ayan lang nga. Nangyari ng kinatatakutan natin. Alam niyo bang isinisisi kay Angelito ang pagkakasakit ng mga tao rito? Ano namang kinalaman ng anak ko sa mga nangyayari sa kanila? Umiiwas na nga kami. Ano bang patunay nila na ang anak kong malas sa lugar na ito? Oh, uminaon ka. Pag-usapan natin itong mabuti. Huwag na nating idaan sa init ng ulo. Nakakasawa na rin ho kasi. Ang lupit naman nila sa amin. Hindi sila makatarungan. Pero ang katotohanan ay katotohanan, Benjamin. Ang lahat ng taong nanghuhusga sa anak mo ay tinamaan ng sakit sa balat. Naniniwala ka sa sinasabi nila? At ano bang dapat kong paniwalaan, iho? Sige, sabihin na nating ganun nga. Pero walang kinalaman ng anak ko. Alam ko sa sarili ko na pinalaki kong mabuting tao si Angelito. Kung sino man ang pwedeng sisihin, baka yung tunay niyang ama na Hindi na ituloy ni Benjamin ang sasabihin at napatingin sa nag-aalalang asawa na si Purisima. Napapikit siya at umisip ng paraan upang matigil ang sinasabing kumakalat na sakit sa balat. Bukas, maaga po kaming aalis ng asawa at anak ko papunta sa gubat. Susubukan namin pakiusapan yung tila may gawa ng mga nangyayari sa baryo. Ay sige, sasamahan ko kayo. Mainam pa nga po, para naman malinis namin yung pangalan ng anak ko sa baryong ito. Ay siya, kung gayon magpapaalam na ako. Magkita na lang tayo